Isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat. Magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonilio, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Ayan, samahan niyo po kami ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan syempre ng ating programa na pinalakas through online. Hatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation na naglalayong ihatid ang mga mahalagang kaganapan at impormasyon sa Olongapo City Police Office sa loob yan ng ating lungsod. Ito ang Balitang Pulis Gapo. At dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Thank you, it's Thursday at today is May 15. Alam ko marami pa rin po ang may hangover at nahook sa ating pong 2025 national and local elections result. Ayan, tama ka dyan partner, no? Sari-saring komento at opinyon ang nababasa natin sa social media at nasaksihan natin sa mga polling centers ang ating mga kababayan kahit mainit ang panahon. Speaking of mainit na panahon kasama po ang mainit na balita. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito po sa lungsod ng Olongapo. Mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim syempre ng pamumuno ng ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam. At sa pagsasakatuparan ng hakbangin at gampanin na tutugon po para sa ating mga kababayang Olongapeño. Hangad ng bawat miyembro ng pambansang pulisya sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula May 5 hanggang May 11, 2025. Sa kabuuan po, meron tayong 10 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 4 na drug personalities mula sa matagumpay na isinagawang 4 anti-illegal drug operations kung saan nakakumpiska po tayo ng 10.47 grams of shabu na may kabuuang standard drug price na 71,168 pesos. Kaugnayan natin o ka-OK ay isang street level individual or SLI ang matagumpay pong naaresto ng tauhan ng Police Station 6 sa kanilang ikinasang bypass operation sa may Lacambra Street sa may Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo noong May 5 taong kasalukuyan. Kung saan nga po yan naaresto ang isang alias Marjo, residente ng Dinulpihan, Bataan at kasama po sa listahan ng street level individual sa lungsod at kilala rin sa pagtutulak at pagbebenta ng iligal na droga. Nakumpiska sa suspect ang 7 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na may eksaktong timbang na 9.57 grams at may standard drug price value na 65,076 pesos. Kung saan po ay kasama rin po sa na-recover na ang 3 pirasong 100 peso bill na nagsilbing marked money. Kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Police Station 6 ang naarestong suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Umayam, patuloy na palalawigin ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra illegal na droga bilang bahagi po ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod para po sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantalang para naman sa ating accomplishment on wanted person, 6 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office. Kabilang dito ang pagkakahuli sa 2 most wanted mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Kaugnay nito,
Ang tauhan ng Olongapo City Police Office Police Station 4 ay nakapagsagawa ng manhunt operation sa May Purok 7, Barangay New Cabalan dito sa lungsod ng Olongapo, kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang most wanted person na may alias JM sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Family Court Branch 12 Olongapo City dahil sa kasong robbery na may nirirekomendang piyansa na 180,000 pesos. At isang alias Shin na isa ring most wanted person dahil sa kasong homicide na inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng 3rd Judicial Regional Trial Court Branch 74 na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Ihaharap ang mga nadakip na sospek or akusado sa City Prosecutor's Office ng Olongapo City para sa legal na paglilitis. At para naman po sa ating campaign against loose firearms, 2 short firearms po ang kasalukuyan pong nasa kustodiya ng Olongapo City Police Office dahil po sa pinaigting nitong operasyon kontra Boga. 2 search warrant operation po at isang surrendered firearms mula po sa ating mga accomplishment. Kaugnay nga po nito ay isang 38 caliber revolver, walang serial number, loaded with 4 rounds of live ammunition ang nakumpiska sa isang alias J mula po sa search warrant na ikinasahan ng Police Station 2 noong May 7 sa may barangay Banikain dito po sa lungsod ng Olongapo. At isang caliber 22 revolver naman, wala rin pong serial number at loaded with 2 rounds of live ammunition ang nakumpiska sa isang alias Owen sa may barangay Santa Rita dito po sa lungsod ng Olongapo noong May 11, taong kasalukuyan. Mula naman po ito sa ikinasang bypass operation ng Police Station 5. Kasama po sa nakumpiska ang higit kumulang 1 gramo at hinihinalang shabu na may standard drug price value na 2,652 pesos. Nahaharap po ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013 at paglabag po sa umiiral na gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code. Layunin ng gampanin na ito na paigtingin ang kampanya ng Olongapo City Police Office, ang kampanya nito against loose firearms at isa sa mga programa ng PNP ang Revitalize o Plan Katok na kung saan nga po ay kailangan ma-account ang mga registered firearms. Maliban po dyan, kailangan din pong ma-deposit ang mga baril na unrenewed ang kanilang registration at makumpiska ang mga unregistered firearms at kadalasan pong ginagamit ng mga criminal activities ng mga lumalabag sa batas. At yan po ang aming mga operational accomplishment hatid sa inyo ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo sa pakikipagtulungan po ng ating mga barangay, gayon din po ang pamahalaang lungsod ng Olongapo. At magbabalit ang Balitang Pulis Gapo matapos po ang ilang paalala. Manatili pong nakatutok sa ating himpilan dito lamang sa 97.5. Balitang Pulis Gapo. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy po para sa ating information operation, PNP inilunsad ang Community Assistance, Safety, and Support Network upang palakasin ang ugnayan ng Filipino-Chinese at foreign community. Alinsunod po sa adhikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalaganap ng inklusibo at makakomunidad na pamamahala, opisyal na inilunsad ang Philippine National Police ang Community Assistance, Safety, and Support Network noong May 7, 2025 sa Plaza Ruiz, Binondo, Manila. Layunin po ng makasaysayang inisyatibong ito na palakasin ang ugnayan at pakikiisa ng Filipino-Chinese at dayuhang komunidad bilang tugon sa pangamba ng kidnapping, pangungutong at iba pang krimen sa may pangdiigdigang saklaw. Pinangunahan po ng ating PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil ang seremonya kasama ang iba pang matataas na opisyal. Dumalo rin sa nasabing kaganapan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga leader ng komunidad kabilang si Ms. Tara Banch, ang Pangulo ng Foreign National Keepers Network, ang atin pong advocacy support group, Attorney Jeremy Lotok mula sa NBI, ASIC Erel Kabatbat ang Presidential Communications Office, USIC Nestor Sanares mula sa DILG, Mr. Jeffrey Nang, kinatawan
ni Mr. Victor Lim ng Federations of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated at Mr. Vincent Chan, kinatawan ni Mr. Aryan Hao ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Kabilang sa mga pangunahing layunan ng CASSN ang matatag ng mga operational units sa mga pangunahing lungsod upang magsilbing direktang ugnayan sa mga foreign communities, pagbibigay ng cultural competent police services at pagsasapormal ng mga pakikipagtulungan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement. Kasama rin sa programa ng pagsasanay ng mga tauhan ng PNP sa basic Chinese at iba pang mahahalagang langwahe, gayon din ang pagbuo ng pamamaraan para sa outreach, engagement at agarang pagtugon sa krimen. Magsisimula ang CASSN initiative sa mahahalagang urban centers tulad ng Binondo, Quezon City, Angeles, Baguio, Cebu at Davao. Ang mga lugar na ito ay magiging pilot communities kung saan ang mga bihasang liaison officers ay magsisilbing tulay sa PNP sa kultura at wika upang palakasin ang kakayahan ng komunidad sa pag-uulat ng mga krimen, koordinasyon sa pagtugon at pagpapatatag ng tiwala. Muli ang Olongapo City Police Office ay nagpapaalala po sa ating mga kababayan patungkol po sa pagkalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify po ang katotohanan anumang impormasyon bago ipahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaari magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi mo na inaalam ang katotohanan. Kami po, ang Olongapo City Police Office ay nagpapaalala na ang pagkalat ng maling impormasyon ay mayroon pong karampatang parusa sa ilalim po ng batas na tinatawag po nating Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala po kami na ang pagkalat ng mga pekeng balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan po kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Para naman sa ating community engagement, Olongapo City Police Office naging matagumpay sa pagsisiguro ng kapayapaan sa halalan nitong May 12. Naging matagumpay po ang isinagawang seguridad ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, kaugnay sa ating 2025 national and local election matapos makapagtala ng zero crime incident sa lungsod ng Olongapo sa mismong araw ng halalan. Batay po sa datos ng report, walang naitalang paglabag sa liquor ban, gun ban at money ban na mga pangunahing alituntunin ng ating Commission on Elections upang mapanatili ang maayos, mapayapa at patas na halalan. Nagpapaabot po ng pasasalamat ang ating City Director sa kooperasyon ng mga residente, kandidato at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng kapulisan, kundi tagumpay ng bawat Olongapeño na nagnanais ng mapayapang halalan. Yan po ang mensahe ng ating City Director. Naging masinsinan din ang ginawang pagbabantay ng mga istasyon ng pulisya sa iba't ibang voting precincts sa lungsod, katuwang ang mga force multipliers at election watchers. Tiniyak din ng Olongapo City Police Office na magpapatuloy ang aming pagbabantay sa mga susunod na araw kahit tapos na po ang ating eleksyon. Pinaigting din ng Olongapo City Police Office ang kamalayan ng publiko ukol sa iba't ibang uri ng kriminal na modus operandi sa pamamagitan ng Oplan Bandilyo social media platform at personal na pamamahagi ng ating mga flyers at IEC material sa mga kalsada, palengke, paaralan, simbahan, mall at iba pang pangpublikong lugar. Ang aktibidad na ito ay malaki ang naitutulong sa pagbibigay kaalaman sa ating komunidad upang matukoy at makaiwas sa mga posibleng banta. Isang malinaw na pagbibigay na patunay na matibay na paninindigan ng ating PNP sa pagpigil ng krimen at pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. At yan po ang aming mga accomplishment on community engagement and intensified information operation.
Siyempre, ang lahat po ng mga activity na ito ay bahagi ng aming adhikain na maisulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy po ay dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips para naman po sa ating mga ka-okay na talaga naman po kapaki-pakinabang. Ayan po, no, sa kabila ng mga pag-ulan at pagkulog ng mga nakaraang araw, no, nilinaw po ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA noong Miyerkules, May 14 na hindi pa po nagsisimula ang opisyal na panahon ng tag-ulan. Mainam po na tayo maghanda kahit po ay hindi pa po panahon ng tag-ulan upang tayo po ay hindi magkaroon ng anumang pong sakit. Ayan, importante pong pangalagaan ng ating kalusugan. Kaya naman ang isa at una sa ating mga tips ngayon ay syempre wag pong kalimutan na magdala ng payong or kapote upang hindi po tayo mabasa ng ulan. Yes, ma'am. Mainam din po na magdala ng gamit na pang-emergency gaya na po ng mga gamot, tubig, pagkain at mga ekstrang damit. Ayan, syempre mga ka-okay, ugaliing makinig at manood ng balita tungkol po sa ating weather update. Kung sakali man po magkaroon po ng mga emergency, yan, maganda po na alamin po natin ang ating mga evacuation area sa inyong lugar in case po ng emergency. Ayan, syempre mga ka-okay, panahon na rin para linisin, i-check po natin yung mga nakabarang dahon dun sa mga alulod natin Yes, or sa mga bubong. kanal natin, sa mga bubong, 'di ba? Siguraduhin po natin panahon na po para linisin para hindi sila mag-clog doon. At sa ating po mga nagmumotor, sa ating mga motorista, pag umuulan, ma'am, alam naman natin 'yan, madulas, ayan. Mga nagmamaneho po na mas maganda po, mas mabagal po tayong magmaneho o mag-drive kaysa po sa mga karaniwan natin pagka-drive, lalo na po pagka ang kalsada po ay basa dahil po, sabi nga po, madulas. Palaging tiyakin din na gumagana ng maayos yung ating mga headlights and taillights, siguraduhin po natin na okay sila, lalo na po pag madilim ang kondisyon ng panahon, nang sa ganun madali po sa ating mga masasalubong na mga motorista rin na makikita tayo agad. Ito, ma'am, napakakaraniwan nito, no? Iwasan po natin mag-overtake at magmadali, lalo na pagka madulas po ang kalsada. Ayan, para iwas disgrasya po tayo mga ka-okay. Ayan, syempre mga ka-okay, alamin din po natin ang hotline number ng ating mga barangay, syempre ng inyong mga police stations, kung saan kayo po ay nasasakupan nang sa ganun po ay madali po kayong makatawag para po sa pagbibigay ng agarang responde kung kinakailangan. Ayan mga ka-okay, ang ating mga safety tips ngayon. Alam po namin, sana po meron po tayong natutunan at mag-iingat po tayo lagi mga ka-okay. Ano man pong katanungan, suggestions, sumbong o impormasyon, maaari po tayong magsadya sa pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman po, narito po ang aming mga hotline numbers. Para naman po sa aming Olongapo City Cyber Response Team, ito po ang kanilang hotline number, 0908-590-5564. Samantalang po sa aming pong headquarters, sa aming pong Tactical Operations Center, ito po ang aming hotline number, 0998-598-5546. Samantalang po sa aming pong Mobile Force Company na matatagpuan po sa ating mga border control points sa may Bangal at sa may Baloy, Barreto. Ito po ang kanilang hotline number, 0920-415-4070. Samantala po sa Police Station 1 po na nakakasakop sa may Barangay Kalaklan, Barangay West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak. Ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5547. Samantala po sa Police Station 2 naman po na nakakasakop sa may Barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak. Ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5549. At ang Police Station 3 naman po na sumasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, New Kalalake at East Tapinak. Ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5561. Ang atin namang Police Station 4 na sumasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. Sa Station 5 naman po na sumasakop sa Barangay Santa Rita, Mabayuhan at Gordon Heights.
Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567 at ang Barangay Barreto na sumasakop. Sinasakupan ng Police Station 6, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. And sa amin naman pong mga social media account, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And also the Subic Broadcasting Corporation and the 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ayan. Yan, paki-like and share din po yung aming FB account, ang Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita yung ating mga programs and activities na ginagawa sa ating mga kapulisan. Ginagawa dito sa ating lungsod. Paki-follow din ang ating YouTube account, Olongapo City Police Office. Magbabalik po ang balitang Pulis Gapo matapos po ang ilang paalala. Manatili pong nakatutok at sa aming pong himpilan dito lamang po sa 97.5. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad. Tuwing Lunes po yan hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganun din po ang Alagad ng Batas. Tuwing Biyernes po yan ng gabi, 3 p.m. to 8 p.m. At ang aming pong Police News Network or PNN Facebook page. Ganun din po ang PKG Central Luzon at Taga-Taguyod 2.0. Ayan, syempre gusto din nating pasalamatan ng Subic Broadcasting Corporation ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ayan, malapit na tayong magtapos, pero bago yan, idagdag lang natin, magbigay din tayo ng safety tips. Gusto nating paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga kabataan, para po makaiwas sa sexual crimes. Ayan, gusto nating paalalahanan yung ating mga magulang na wag po tayo maging kampante o kumpiyansa na ipinagkakatiwala po natin yung ating mga anak, lalo-lalo na po yung mga kababaihan na bata pa, sa ating mga kamag-anak. Or alam naman po natin na karamihan po ng violators ng sexual crimes ay yung pinagkakatiwalaan po ng bata. So wag po masyado maging kampante. As early as possible, turuan po natin yung ating mga kabataan na ma-identify po nila kung ano po ba yung mga no-touch zone. Bawal hawakan ng kahit sinong kanilang bibig, bawal ipaano yan. Ganun din po ang kanilang mga dibdib at mga private parts. Yes. Ipaalala po natin sa kanila, ipaliwanag po nating maigi mga ka-okay kung gaano po ka-importante yung parte ng katawan, kung ano po yung mga tamang pangalan nito. Wag na po nating gamitan ng mga flowery words na kung saan mahihirapan po tayong intindihin kapag sila po ay may sinasabing masiselang kwento na nangyayari na po sa kanila. I-encourage din po natin ang ating mga kabataan, mga as early na as possible po, iwasan po nating gawing panakot yung ating mga kapulisan na nakikita natin sa lansangan. Totoo yan, ma'am. Madalas diba? yan. Alam po namin mga ka-okay, gusto po ninyong samantalang pa-behavein yung ating Yes, mga bata, Pero isipin din po sana natin yung long-term effect noon sa ating mga kabataan kung saan po medyo nagiging hesitant po sila or natatakot silang lumapit sa mga kapulisan in uniform pag nakikita po nila sa kalsada. Dahil po ang sinasabi po ninyo, kami ay manghuhuli sa kanila, ikukulong namin sila. So mga ka-okay, iwasan po natin yung mga ganitong kwento. Nang sa ganun po, maging komportable po sila sa inyong mga kapulisan just in case of emergency at meron po silang mga gustong sabihin. Ako personally hindi man po nila intention talaga, Pero dahil nga po ginagawa po nilang panakot o kaya naman ay nagiging biro ng mga magulang, hindi nila alam na yung naitatanim natin kaisipan sa mga bata, yung takot sa mga kapulisan. Nasa halip na tutulong sa kanila o pwede nilang hingian ng tulong, hesitant na silang imbis lumapit. na maging protector, Yes, ang ma'am. tingin nila mas nakakatakot pa. So mga ka-okay, lalo na po sa mga magulang, isa po yan sa mga gusto nating paalalahanan. At syempre, yung mga kalalakihan, gusto rin nating i-remind na matuto po tayong rumespeto sa lahat. Walang pinipili. Hindi po dapat bastusin ng kahit sino, regardless kung ano man po ang suot niyan. Yes. 'Di ba? Regardless man po kung ano man itsura niyan. So matuto po tayong rumespeto, isipin po natin na meron po tayong nanay,
kung meron po tayong mga kapatid na babae na alam ko pong ayaw din naman nating mangyari sa kanila. And worse kung meron ka ring anak na babae. So magsimula po sa atin ng pagrespeto. Yes, no, ma'am. Bo? So ini-encourage natin ang lahat, no, na wala po dapat, walang Yes, ma'am. kahit sino man ang dapat na gumawa ng pambabastos sa kahit sino. Batang babae man yan, batang lalaki man yan, ano mga ka-okay. Panatilihin po nating buhay ang demokrasya sa ating bansa. At ganun din ma'am, gusto ko rin po sanang i-congratulate natin yung lahat po ng mga nanalo, no? Lahat ng mga nanalong kandidato. Congratulations po. Yes, ayan. At maraming salamat po mula po sa tanggapan at opisina po ng Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa lahat po ng aming mga nakasama. Ayan, oo. Di ba ma'am? Yung mga naging mas madali Yes, ang trabaho ma'am. natin, naging mas madali, mas naging magaan Yes. kasi nagtulong-tulong. Yung ating mga barangay bipat ma'am, no? Nakita ko sila sobrang yung effort nila para po makasama natin, maging force multiplier, maging support unit natin, napakamalaking bagay po. At nakita natin ang kanilang service with a smile. Yes. The Diba? Philippine Army, ma'am. Ang Philippine Oo. Army, ayan, nakasama natin sa checkpoint. Oo, nakita natin na yung mga senior citizen na humihingi ng assistance, nag-assist naman talaga ang ating mga force multipliers kasama ang ating mga kapulisan. Siyempre, katulad nga na nabanggit mo kanina, pinapasalamatan nating lahat yun. Yes, ma'am. Dahil doon naging mas maayos yung ating ginanap na 2025 national and local election. Yes. And of course, ma'am, maraming salamat sa mga social media platform, kagaya ng programang ito, ma'am, para maipabot pa natin sa ating mga kababayan all over the world. Ayan. Yung mga informations, mga advisory, mga safety tips, Oo. yan, updates, yan, di ba, Oo, ma'am? ang laki ng naging nila, ang laki ng naitulong nila Yes, for para the- mas, For broader audience, di ba? yes, kumbaga yung mga hindi natin napupuntahan dahil limited yung ating time, yung ating resources, sila yung naging resources natin para Yes, mas malaman ng ating mga kababayan ano nga ba yung kanilang mga dapat gawin. The Right from the Heart Ministry na naging tulay po para po magkaroon po tayo ng ating mga infomercial. Infomercial, ayan, syempre, wala tayong may mga narinig, merong mga nag-report, pero nung vinalidate, wala naman pong nangyaring vote buying. Yes. So, at lahat ng yun, ipinagpapasalamat natin sa ating mga kababayang Olongapeño. Ayan, gusto din nating i-acknowledge at pasalamatan ang tulong at suporta ng ating mga advocacy support group. Nabanggit mo na kanina yung Yes, ma'am. yung Right from the Heart, syempre si Pastor Erwin Cabalang. Syempre yung Community Action, Peace Community Action Group ng Olongapo. Sa pangunguna yan ni Miss Janet Glino. Ma'am, maraming salamat sa CSIIG. Diba? Sa CSIIG at saka syempre sa ating mga PARDS. Yes, ma'am. Yung ating Headed by PARDS. Oo, Ma'am Mirna Guevara. Ayan. Syempre. Ganun din po ang ating faith-based volunteers na tulad na lamang po ni Pastor Reynold Gamao, Pastor Odek Balbuena ng Subic Bay Baptist Church at sa ating Jesus Miracle Crusade Ministry. Nakasama namin kayo ng umaga lang si Brother Boy Kaluya at ang Project Dorcas in God's Service, Women in God's Service or Wings, headed by Miss Annalisa Balbuena. Siyempre, gusto nating batiin ng happy birthday naman ang ating kasamahan sa Yes. PCR, Police Community Relation or City Community Affairs Development Unit, si Basha, Yes, Police Corporal Eileen Basquinya Abalya. Ayan, happy birthday. Happy birthday, Bash! Yes. Alam namin maganda ka ngayon at maganda ka araw-araw. And happy 21st birthday sa'yo. Alam namin tatanda ka pa. Ayan, at maging malusog ka. At maging healthy, I mean. Yan. Ayan, oo. Siyempre, hindi namin inaasahan ng ating mga PCR ang salo-salo mamaya. Yes, ma'am. And kay Police Master Sergeant Reynald Parentela, keep safe. Alam ko nasa biyahe siya. Yes, Ma'am. oo. Ayan. Meron siyang meron siyang operation. Ayan, okay. Kaya mag-ingat at syempre, batid namin na magiging maayos ang lakad mo ngayon. Yes. At yan po ang aming mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa aming pong programa ngayong umaga. Lagi pong tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo.
Muli po sa pamunuan po ng Olongapo City Police Office, sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Siyempre sa ating Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Kasama siyempre sina DJ Claire, DJ Nico, Sir Mel, ayan, para po sa pagkakataon na makasama namin at magkaroon tayo ng programa dito sa DWOK. At siyempre sa lahat ng ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta upang maitaguyod natin ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Maraming salamat din sa lahat ng katuwang natin dito. Nang nagdaang alahalala, nabanggit na natin kanina, syempre yung 69th Infantry Battalion ng ating DILG, yung ating pong BFP, yung Coast Guard, yung DepEd, yung COMELEC, yung DPWH at iba pang mga komite ng kontrabigay upang manatili po tayong zero crime rate incident in relation to vote buying, money ban at liquor ban, at pakikiisa sa ating mga ka-OK. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo at makinig po tayo dito sa ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po yan sa 97.5. Ito po ang Balitang Pulis Gapo.